personal, wala po tayong personal na kaalaman at wala po sa ating ibinababang impormasyon patungkol po dyan. But does the President see the need to talk to Senator Gatchalian? Sa aking pagkakawari, dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po. And what does the President want to tell the Senator, if ever? Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga napepending po ng mga bills at katulad po ng sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap patungkol po dito. Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing? Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may otoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon, at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na po mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate Presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na otoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na daw makialam o mag-intervene si Pangulong Marcos dahil sa patuloy na sigalot sa Senado? May desisyon na po bang magpapatawag ang Pangulo ng special session o balak po ba niyang ipatawag at pulungin na lamang ang mga senador para maayos ito? Maganda pong panukala po yan. Nanggagaling sa dating Senate President, iginagalang na isang public servant. At ang Pangulo naman po ay hindi sarado ang pintuan sa mga ganyang klaseng mungkahi at suggestion. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suggestion? Pero ma'am, may balak na po bang pulungin ni Pangulo itong mga senador or magpapatawag siya or yung special session? Pinagmimitingan po yan. Sa ngayon ay wala po tayong detalye. Baka po bukas or mamayang hapon ay makakapagbigay po ako sa inyong detalye. Dahil pinag-uusapan na po yan. Ma'am, follow up lang ma'am. Ano po yung mga nakatakdang schedule ni Pangulong Marcos sa Independence Day at may validated report na po ba ang Malacanang hinggil sa banta o tangkang panggugulo? At ano po ang direktiba ng Pangulo dito? Sa ngayon po, definitely kung ano po yung sinasagawa ng Pangulo sa mga nakaraang Independence Day, ganun pa rin po ang magiging activity ng Pangulo. At sa patungkol po sa nasasabing rally, panggugulo, sinabi na po natin, mag-ingat po tayo sa mga ganitong aktibidad. Although wala pa po tayong natatanggap na anumang impormasyon, pero huwag nating hayaan maghasik ang kadiliman dito sa ating pamahalaan. Kailangan po tayong magtrabaho at ilabanan din po natin ang mga kampon ng kadiliman. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, yung Supreme Court sa intervention, ang sinasabi rin ng ibang mga legal experts, best option daw ito para finally matapos na yung issue sa leadership ng Senate. Lalo na mayroon tinatawag na Gatchalian, tapos Cayetano Black. Ano pong thoughts dito ng Palasyo? Kinilala na ng ehekutibo kung sino ang tunay na liderato. Ito po ay sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ito'y dadalhin sa korte para malaman ang ano dapat na resulta, nasa kanila po yan. Pero as far as we are concerned, as far as the palace is concerned,
we are only recognizing the leadership of Senator Sherwin Gatchalian. Kung nakakausap niyo ang Department of Finance, yung mga economic team ng Pangulo, kamusta raw po yung investors' confidence amid this mga events na nagaganap sa Senate? Sa ngayon ay alam natin na naaapektuhan ng ekonomiya. Hindi lamang po ito, yung buong political tension, lahat ng political noise na ibinabato ng mga obstructionists, ng mga destabilizers. Ito po talaga ang gusto nilang mangyari. Gumulo ang bansa para maapektuhan ang ekonomiya, at kapag naapektuhan ang ekonomiya, dahil sa kagagawa nila, ibabato na naman nila ito sa Pangulo. Sige, habol ko na lang. Kasi doon sa hearing sa Senate ngayon, dati-rati tinatawag yung 18 ex-Marines na ex-18 Marines. Pero kanina doon sa pagkakaban sa kanila, ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, tinawag na 18 kargador. Ano pong reaksyon natin? Sino po nagtawag? Si Senator Rapi Tulfo. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So, nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. So, ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So, 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po silang i-describe ng ganyan. Salamat po, Yusek. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Ay ma'am, related lang po doon sa lindol sa Mindanao. Are we expecting na bibisita po ang Pangulo sa Mindanao or magpapatawag po siya ng meeting with government officials para po maglatag ng update sa response? Sa ngayon po ay talaga pong pinatawag na po o inutusan na po lahat ang mga concerned agencies para sa mabilisang pagtatrabaho. Ang Pangulo po kasi kung kailan po nagkakaroon talaga ng ganyan na medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Ma'am, with no recognition from the House and the Executive, how does Malacanang see Senator Cayetano's proposal for an interim arrangement? Under this arrangement daw po, since both Cayetano and Gatchalian maintain their legitimate leadership of the Senate, dual signatory and joint certification system for official transactions daw po and documents habang wala pang declared na official Senate President. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Sunod na tanong mula kay Samuel Madenilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang po ako, ma'am, regarding po dun sa na-mention po nilang recognize na yung camp ni Sherwin Gatchalian na executive. May plan na po bang magkaroon ng LEDAC meeting? Dahil meron na sa mata po ng Malacanang, settled na yung issue ng leadership dispute sa Senate. Uunahin ko muna mag-report kay Sam ng special session. Sorry ba? On another matter, ma'am, kung may naging instructions na po ba si President Marcos on how to address the proposal of the USTR to impose additional tariffs sa Pilipinas for its alleged forced labor cases? Alam natin, simula't simula pa lamang ang mga batas natin at ang pagpapatupad ng mga proseso laban sa forced labor. Alam po natin yan at alam din natin, kamakailan lamang ay mayroong nahuli na isang bar
na kung saan kinukondina natin ang forced labor at ang human trafficking. So, ito po ang mensahe natin patungkol po dyan. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas, alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa investigation concerning forced labor enforcement. Seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usaping ito. Binibigyan diin ng pamahalaan ang matagal ng paninindigan laban sa forced labor at ang umiiral na batas laban dito. Kasalukuyan sinusuri ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng US sa tamang paraan. So, kaya po nating ipaglaban na tayo po ay hindi lumalabag sa batas at tayo po ay kumukondina sa forced labor. Follow-up lang, ma'am. Magpapadala po ba ng team ulit si Pangulo doon sa US tulad po nung inimpose na tariff ng US sa Pilipinas nung last year? Yaan po ang maaaring isagawa at ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor. Last na lang for my part, ma'am. May scheduled meetings po si President Marcos later. Makakasama po ba dito yung meeting ni Pangulo sa Uplift Committee or dun sa DepDev committee rin po? Sa ngayon wala pang ibinibigay sa atin na detaling informasyon patungkol dyan, Sam. Thank you po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa alegasyon ng mga witnesses nung last Friday accusing him of accepting maletas dun sa kanyang residence sa Paway? Alam niya na po. Baka po may reaction siya. Ano pong sabi niya? Nakita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganon din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat. Hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng paghihiring. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita. So tama pong sabihin na, again, eye roll lang po ang sagot na, umismid lang ang Pangulo. Yes. Kung ang tawag po dati ay ex-Marines, ngayon po tinatawag ni Senator Tulfo na kargador, tawag niyo naman po, Basurero, ang Pangulo kaya may tawag dito sa mga witnesses? Walang ngingitian lang po yan. Dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC. Ayusek, regarding pa rin po sa earthquake sa Mindanao, may mga naitala na pong damages sa ilang government offices. So aside from suspending the classes, will the President also consider suspending the work in the government doon po sa affected areas? Sa ngayon hindi ko masasabi. Ayokong pangunahan po ang pag-uutos ng Pangulo. Pero i-update po natin. Of course, definitely nga nagmamonitor ang Pangulo dyan. Titignan po natin at i-update po namin kayo sa iba pang mga utos ng Pangulo. Okay, wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako naman tayo sa regional media. Ang unang tanong mula sa Calabarzon from Sheila Florentino ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries? Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa Local Government Support Fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiaryo po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Socio-Civic Projects Fund
kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars. Kada barangay natatanggap ng tig 20,000 pesos each.